Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Ano bang oras na mapapanood po ninyo itong ating programang Reaction Mo, Birado Ko? Okay, lalo na sa ating mga kababayan sa abroad na talagang marami po tumatawag sa inyong lingkod at nagtatanong po sa mga bagay-bagay po na gusto nilang malaman. Salamat po sa inyong concern at sa inyong mga panalangin, mga minamahal ko mga kababayan. At alam niyo ba, ako po natutuwa sapagkat sa kabila po lang lahat ng paninira po ng malademonyong reliyon ng Iglesia ni Manalo na Diablo, mas lalo pong tumitindi at dumarami po ang supporters at kasama at kaisa natin dito sa ating programa. Alam niyo, sa totoo lang, napakabigat po talagang kalabanin ang Iglesia ng Diablo. Dahil Diablo yan eh, di ba? Napakabigat, lalong-lalo na't meron silang mga armas, may pera sila, may impluwensya sila, lahat na sa kanila na. Makapangyarihan sila dito sa mundo, makapangyarihan sila dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, salamat sapagkat sa kabila ng kanilang pananakot sa akin, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, patuloy po tayong lumalakas sa pamamagitan po ng mga panalangin po ng ating mga kababayan. Akala po kasi nila, pag ginawa nila yung mga paninira nila sa akin, tayo po ay hihinto na, tayo po ay titigil na, tayo po ay matatakot sa kanila. Hindi po. Ibahin niyo po si Epifanio Labrador. At kahit anong paninira pa ninyo, at kahit ano pang gawin ninyo, hindi po titigil si Epifanio Labrador. Sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa sinasabi ko na ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapari man, pastor man, ibang ministro man, isa lang pong sasabihin nila. At kahit sa Google, masasearch niyo po yan. Isang kulto po ang reliyon na to. Makikita niyo naman at marami pong natatauhan. Marami pong naniniwala. Bakit po? Mismo po doon sa message po. Doon po sa mga message na ikino-comment po ng mga iglesia ni Manalo. Kaya nagulat. Maraming natuwa. At sa pamamagitan ng ating pagbati ko sa kanila ay lumitaw ang katotohanan. Doon pa lang sa mga message pa lang nila, sa kanila pa lang mga pagbabanta, sa kanilang pag-aano pa lang talagang mababasa mo na malademonyo, no? Marami po sa mga kababayan namin na nagsabi sa akin, nababasa nila yung mga comment ng Iglesia ni Manalo na malademonyo talaga. Talagang masasabi nila, marami po nagsabi na kami man ay natauhan at nakita namin yung kanilang mga message para sa iyo. Talagang masasabi mong malayo sa kanilang sinasabi yung kanilang mga ginagawa at mga, alam nyo na, at iba pa, Iglesia daw ni Kristo. Ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pero mga iglesia pala ng Diablo. Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo tinadtad na daw ako, kesyo may kaso daw ako na, ano ba yun, na qualified tip, na walang piyansa. Di wow. Di wow. Nung nakarang araw lang kakukuha ko lang ng ng passport ko Di ba? Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng anak naman ng teteng. Tinawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa pag-ano, may tsuhin ako na nasa NBI. Pina-verify ko. Wala. Kaya nga, natatawa na lang ako Akala ng Iglesia ni Manalo na Diablo, magagawa nila sa akin yung ginawa nila kay Brother Eli Soriano. Ang hindi nila alam, hindi ako si Brother Eli Soriano para takutin na lamang nila, para siraan ng kung ano-ano. Biro mo, para lang masira tayo, mga minamahal ko mga kababayan, nang rape daw ako ng 16 years old. Biro mo yan? Matindi. Ewan ko lang kung anong susunod. Baka mamaya sabihin, drug lord ako, pusher ako. Kasi yun ang hindi pa na dun Di ba? Oo. Pero ganoon pa man, hindi po yan ang topic natin, mga minamahal ko mga kababayan. Ang topic natin ngayon yung best friend at kaibigan talaga ng isang reliyong kulto na isa ring demonyo, isang Diablo na kung saan naging pahirap po sa mga Pilipino. Walang iba kundi etong mga sakop o mga tao ni Duterte.
na mga demonyo din at mga diputa, mga tarantado, mga demonyo, mga hayop, mga traidor, mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya galit na galit sila. Kasi pagdating kay Epifanio Labrador, talagang lalamukasin kayo. Talagang tatadtarin kayo sa mura. Ay, sabi nga ng aking kaibigan, ay dapat lang. Kahit sa ganung bagay man lamang ay makaganti ang mga Pilipinong niloloko ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Di ba? Sa totoo lang, masama ang magmura. Pero, hindi ako nagmumura sa mga taong karapat-dapat lamang na respetuhin, igalang, mahalin, at tularan. Nakikita nyo naman, hindi po tayo basta nagmumura lang dito kung sino-sino lang gusto natin murahin. Kapag ang isang tao ay mabuti, never po yan makakatanggap sa akin ng pagmumura. Di ba? Galit kayo dahil minumura kayo, mga siraulong, mga gagot, mga magnanakaw na politiko ni Epifanio Labrador. Pero hindi kayo nakukonsensya sa ginagawa ninyo, naninanakawan ninyo, yung mga taong niloloko ninyo. Di ba? Okay, dumako po tayo. Ito po ay tungkol po sa naging reaksyon po ng ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-react po. Kasi parang binabaliktad ni Digongyo. Para bang habang papalapit yung eleksyon, todo pag-iinarte, todo paggagawa na naman ng mga istorya ang ginagawa nito ni Digongyo na kung saan mas demonyo pa kay Lucifer. Para maintindihan po natin, ito, panoorin po natin. Tila pinambabala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. And Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Dagdag pa ng Pangulo, wala ngang blankong item sa 2025 national budget. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriations Act. Pero hindi niya raw makita ang tinutukoy na blank items. I'm convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng Justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil sa umano'y blankong item. So yun mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo. So ayun mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala po ninyo, bago po itong mga pangyayari ito, sabi ni Rodrigo Roa Duterte, itong si Raulong matandang to, sabi niya, adik daw ang ating Pangulo. Adik. May bangag daw tayong Pangulo. Kasi, kaya niya sinabi yon dahil ang purpose niya, pabaksakin at sirain ang ating mahal na Pangulo. Kasi gusto niya, na yung anak niya ang pumalit sa ating mahal na Pangulo. Dahil nga sa hindi sinang-ayunan ng ating mahal na Pangulo yung pagnanakaw ng kanyang munay kaiha
na siraulot magnanakaw sa lahat ng magnanakaw. At puta sa lahat ng puta. Ay di yun, ginawa niya ng kwento, kesyo ganito daw. Ginamit pa niya si Gonzales, yung kalbong demonyo na walang sungay. Ginamit niya si Gonzales. Ano nangyari? Wala. Bagamat sinabing meron daw record ang ating mahal na Pangulo na ganito, ganyan. Walang nangyari. Kasi hindi totoo. Ginawa lang nila yon para masira ang ating mahal na Pangulo. Gustong paniwalain ni Duterte na kanyang sinasabi ay totoo. Nang sa ganon, ay mapasunod niya ang mga Pilipino sa kanyang kagustuhan na agawin ang kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo na kung saan walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng mga Pilipino. Ngayon, eto na. Dahil sa alam ni Digongyo na talagang mahina na siya dahil marami ng mga Pilipino ang nabuksan ng isipan. Ginawa nila yung issue na to na meron daw isang item na blanco para palabasin na mayroong ginagawang mali ang ating mahal na Pangulo o may ginagawang kalokohan ang ating mahal na Pangulo. Para palabasin na nagnanakaw ang gobyerno natin ngayon. Nagnanakaw ang ating mahal na Pangulo. Kasama na dito yung mga congressman na malapit sa kanya. Nang sa ganon ay masira sila. Nang sa ganon ay bumaksak yung ratings nila. Nang sa ganon ay tumaas ang ratings ng ating mga kalaban. O ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte na kamukha niya. Na kapwa niya demonyo. Na walang ibang ginawa kundi magpalaki lamang ng tiyan. Tumanggap ng sweldo, magnakaw na magnakaw. Katulad ni Bato de la Rosa, ni Robin Tanga, at ni Bongo. Na mukhang mangga yung muka. Hindi, eto na. Mga minamahal ko mga kababayan. Gusto nilang paniwalain yung ating mga kababayan. Para maging mas kapani-paniwala, kunyari, nag-file itong si Vic Rodriguez, yung dating staff ng ating mahal na Pangulo, isang abogado na nangangarap na maging senador. No? Na sinisira niya yung ating mga kakampi. Para nang sa ganon, maging malinis itong si Vic Rodriguez. Dahil sa gusto niya magkaroon ng kapangyarihan. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Attorney Rodriguez o Vic Rodriguez. Ikaw ang putang ina mo ka, tarantado ka, hindi ka pa mamatay kang demonyo ka. Gusto mo lang pala maging senador. Bakit kailangan mo pang sirain ang aming mahal na Pangulo? Putang ina mo ka. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Attorney Vic Rodriguez, putang ina mo. Tarantado ka. Sa tingin mo mananalo ka sa ginagawa mo? Sa tingin mo sa pamamaraan ninyo na yan, matatalo ninyo ang aming mahal na Pangulo, maging yung kanyang mga kaalyado? Hindi. Sa ginagawa ninyo yan, lalong nagiging malinaw sa taong bayan ang ginagawa ninyo na ang inyong ginagawa ay pamumulitika para lamang lumitaw na kayo ay mabuti at ang aming Pangulo, maging kanyang mga kaalyado ay masama. At ikaw, Representative Isidro Ungab, putang ina mo kang ungab ka. Uungabin ko yung pagmumukha mong siraulo ka. May pa-file pa kayo sa Korte Suprema, mga putang ina ninyo. Sa tingin ninyo, kakatigan kayo? Sa tingin ninyo, kakatigan kayo? Paano kung hinarap? Ibinigay ng aming mahal na Pangulo yung papeles doon sa Korte o sa Supreme Court. Sasabihin nyo na naman, ay, puro gano'n na naman. Sasabihin nyo na naman, hindi. Na-impluensyahan ng gobernong ito ang Supreme Court na impluensyahan, tinatabunan dahil kakampi, dahil kaalyado. Yan na naman sasabihin ninyo. Hindi kayo nagwagi sa inyong mga paninira sa aming mahal na Pangulo na kesyo adik, kesyo ganito, kesyo ganyan. Kesyo ninakaw yung pera para sa control, flood control. Eto na naman.
Yung national budget na naman ang ginagawa ninyo ng issue. Mga putang ina ninyo, lalong-lalo ka na, Bato de la Rosa. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit pa general ka, naging chief of staff kang diputa ka, ha? Gagawa talaga kayo ng ano, no? Gagawa talaga kayo ng issue para lamang lumitaw na mabuti kayo dahil malapit ng eleksyon. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, mga siraulo kayo. Kung dati napapaniwala nyo ang taong bayan pero hindi na ngayon. Kung dati nagagawa ninyong gawing tanga ang mga Pilipino sa mga kaartehan ninyo, sa mga kagaguhan ninyo, sa mga kadramahan ninyo, hindi na ngayon. Matalino na ang mga Pilipino at bukas na ang mga isipan ng mga Pilipino sa mga taong tulad ninyo na mga manloloko, mga gago, mga siraulo, mga traidor. Ha? Narinig nyo naman siguro yung reaksyon ng aming mahal na Pangulo. Ha? Mga kababayan ko, gusto ni Duterte, gusto nila na maging patas ang laban. Pero sila, sa tingin ninyo, sa ginagawa nilang ito, patas ba ang laban? Hindi. Tapos gumagawa pa si Duterte ng drama na para bagang tinatanggalan sila ng karapatan, na para bagang inaapi sila. Pero strategy ito ng isang demonyo, isang gago, isang siraulo, isang magnanakaw, isang mandarambong, isang traidor, isang drug lord. Tangina mo ka, Duterte, kung di ko pa alam. Alam na ng buong alam na ng buong mundo, alam na ng mga Pilipino na ikaw ang Lord of Lords ng mga drug lords dito sa bansang ito. Huwag ka na magmalinis. Alam na. Kaya pala, nagpapakitang gilas ka. Kunyari, galit ka sa droga, galit ka sa drogang putang ina mo ka. Pero ikaw pala ang protector ng lahat ng mga drug lords dito sa bansang ito. Ha? Ang problema nga lang, mayaman kayo. Kaya mahirap kayong mahuli. Mahirap kayong makulong. Dahil marami kayong pera, marami kayong money, marami kayong salapi, marami kayong datong, ano pa? Di ba? Pero yung mga katulad naming mahihirap, makatisod ka lang, makasagasa ka ng pusa, pwede ka nang makulong. Pwede ka nang makulong. Pwede ka na agad sentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong dahil nakasagasa ka ng pusa. Di ba? Ganun ang laro dito sa Pilipinas, mga minamahal ko mga kababayan. Pero bumalik tayo doon sa pinaka-issue natin. Nagsalita na ang ating mahal na Pangulo na yung isyong ito ay ginagamit laban sa administrasyong ito. Dahil ayaw nilang matuloy yung mga proyektong gustong gawin ng ating mahal na Pangulo. Napapakinabangan ng mga Pilipino. Dahil pag natuloy ito, lalo silang babaho. Dahil maikukumpara lalo ng mga Pilipino yung nagawa ni Rodrigo Roa Duterte na isang demonyo at nagawa ng ating mahal na Pangulo. Kaya natatakot sila. Dahil pag nabuo, natupad yung mga pangarap ng ating mahal na Pangulo, mas lalo silang mababaon sa kahihiyan. At mas lalong liliwanag sa kaisipan ng ating mga kababayan na katotohanan na yung mga sinabi ni Rodrigo Roa Duterte noon ay hanggang salita lang at walang nangyari. Totoo naman eh. Mga proyekto niya, tingnan niyo yung mga tulay niya. Ipis lang ang pwedeng tumawid, pero tao hindi. Di ba? O alam ko, magagalit na naman sila dito. At sasakyan na naman to ng mga kalaban natin. Pero ganun pa man, alang-alang sa mga Pilipino, magsasalita po tayo. Alang-alang sa katotohanan, magsasalita po tayo. Hanggat nandito po tayo po'y titindig sa katotohanan at makikipaglaban. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.